bagong distributors. This is for everyone, no? Kasi kailangan mag-guide din natin sila eh. Sometimes, 'di ba? O most of the time, hindi natin masisi na hindi nila alam yung gagawin. Kasi syempre, marami mga first timer, mga new blood, or mga busy rin na mga tao na hindi ito talaga yung priority. And marami din kumuha ng packages kasi they wanted the product, they need the product. Pero sino bang aayaw na may ganito pang sistema na meron pang opportunity, may prosperity program pa na napakaganda, 'di ba? So ito yung topic natin for everyone. Again, sa mga bagong distributors, ito yung mga kailangan nating gawin after. And para naman sa atin na distributors na may mga bagong nag-join sa atin o may mga bagong distributors under our team, may bago kang direct, dapat alam mo din yung gagawin niya para mag-guide mo siya, para maturo mo sa kanya. Okay? So, ano to, tulungan to sa bawat isa. Yung mga nag-join at yung mga nagpa-join. Sponsor and distributor. So, ayan. Ito pong nakikita nyo, ito ay pictures, no, just to share, pictures po na eye contest na dito sa negosyo na to, sa ganitong klaseng business, sa industry na to, nakuha ko yung early retirement. Ibig po sabihin yan, hindi pa ako yung hayahay ha na um, ano yung term na yon, yung relax or yung may ano ba yung term na yun, yung ano, yung wala nang gagawin. Kalimutan ko. Yung kasi early retirement, ano pa to eh, hindi ka pa stop. Yung freedom, time freedom. Yan. So, hindi pa siya time freedom kasi syempre, kailangan ko pa rin gamitin yung oras ko to hustle, 'di ba? To do the business. Pero hindi na siya yung employed na talika, na may boss. Retired pa lang. Mm-mm. Yes, retired sa employment. And then, ginagawa ko po si I Am Worldwide. And I Am Worldwide lang, wala na pong iba. Dito ko na-experience yung mga free travel, iba't ibang lugar, iba't ibang countries, na habang nag-travel ka, meron kang komisyon na nag-iintay sa Pinas. Di ba? Kasi na-experience ko rin po nung nagtrabaho ako for 8 years sa call center na nagbakasyon. First time ko lumabas ng Luzon pa lang naman kasi ano yun eh. Saan ba ako nagpunta? Davao. Nakikaskas ako sa credit card nung office mate ko. Tapos 3 months to pay. Na inabot ng 6 months. O di ba? Magkano lang yung ticket tsaka hotel nun? Murang-mura. For sure, kayang-kaya afford naman talaga. Pero sa sahod ko sa call center, hindi. Kaya kinailangan ko pa siyang installment, no? So, hindi masaya kasi naalala ko na, 11,000 inabot. Pero ang usapan namin, ano lang yon, 6,000 lang. 11,000 inabot kasi may mga dagdag, ano pa eh, mga ikot-ikot pa kami na kinailangan gawin, tapos pagkain pa pala, na first time ko talaga siya. Tapos yun, pagbalik mo ng opisina, trabaho, kailangan mo magbayad. So yung sahod mo, kulang na nga, lalo pang kumulang, di ba? Lalo pang nabawasan. Sabi ko, ayoko na mag-travel. Sinumpa ko talaga nung panahon na yun na ang travel ay gastos, luho. Kaya hindi ako mag-travel. Pero, ito na nga, jump to the present, ito sa company, sa I Am Worldwide, go lang, magtrabaho ka lang, i-enjoy mo, mahirapan ka man, okay lang kasi may kapalit naman yan na RQV points, 'di ba? At kung talagang hinihit mo siya, enjoy the travel after kasi libre lang. No, wala ka pagbalik mo babayaran. Wala kang kailangang installment na mas stress ka. Tapos, ang maganda diyan, kung talagang win-workout mo siya, meron nag-iintay sa'yo na 1 week income. Diba? Kasi weekly yung ano natin dito, commission. Sa trabaho ko before, 15:30 yung ano, 'di ba, hati. Yung tagal. Kaya nauso yung mga salitang petsa de peligro, yung mga ganyan. No?
So ito, ang maganda kasi din dito, yung experience mo na 'to, hindi lang yan pang sa'yo. May-e-experience din yan ng mga tao na makakasama mo dito. Basta ang importante, alam nyo anong gagawin after. Alam nyo pare-pareho anong gagawin after. Kaya nga meron tayo ditong disclaimer. Disclaimer lang, para po ito sa mga gusto lang, wala pong pilitan. Okay? Kasi baka mamaya feeling mo napipilitan ka, kaya ka nga nag-join sa I Am Worldwide kasi ayaw mo nang may boss. Baka feeling mo yung mentor mo parang boss kasi pinagpapatawag ng meetings, 'di ba? Halika, training tayo, attend ka sa ganito, ganyan. Baka feeling mo inuutusan ka, pero hindi po. Yun po ay advice or ah sinasabihan lang tayo ng mentor na gawin mo to, gawin mo yan, kasi yun talaga yung kailangan gawin mo after joining. And ang maganda kasi dyan, ikaw naman magbe-benefit. Kasi si mentor, for sure, na-attendan niya na yan, naintindihan niya na yan, alam niya na yan, at ina-apply, ginagawa na niya, pina-practice na niya, nagbe-benefit siya. Pero, hindi kasi pwedeng si mentor lang. Kaya idadamay ka talaga niya. So again, etong after joining, ano ba yung mga gagawin? Disclaimer lang, para po to sa mga gusto. Kung gusto mo rin ng ganito. Early retirement, hindi lang ikaw, pati mga kasama mo dito, mga magtitiwala sa'yo. At the same time, pagbalik mo, meron kang income. Diba? Na nag-iintay. Mga ganyan lang naman, 1.1 million. Diba? Sa isang linggo. Kasama na natin dyan yung Unilevel kasi. Diba? So, yan naman yung kapalit. So, okay lang after joining, no? Gawin natin to. So, ito, pakita ko lang sa inyo yung history, yung MMK. The pictures lang naman to to throwback nung aking before po tayo nag-start sa gantong negosyo. Ayan, PUP graduate, education, ang course, nag-call center, nagtrabaho sa call center, 8 years single mom. Ayan, yung iba familiar naman na dito. Ano ang ginagawa natin para makaikot yung maliit na sahod? Nagsasangla po tayo ng ATM para makabayad ng mga extrang gastusin, di ba? Na hindi naman luho. Sa totoo lang, example, yung binyag ng anak ko, pinangutang ko, yung mga birthday, yung mga ganun lang naman, yung walang shopping, walang kung ano mang gadgets ako nabibili dyan sa pautang na yan, di ba? Na kailangan for 3 years, umikot ng umikot. Ang tagal, no? Kaya nga program na to para sa akin. Sangla ATM program, di ba? Ayan. And na ano ko rin no, naisip ko rin, na realize ko din magnegosyo kasi sa panahon na to talaga yung may mga business, sila yung okay yung buhay, at least 'di ba? So nagtayo po tayo ng dance studio. Yung iba alam na yung story no, no. After 2 months, dance na lang. O, kasi for a traditional business, kailangan mo talaga may extra ka dito eh. Eh kung salary ko lang yung inaasahan ko, wala. Hindi talaga iikot 'yan. Then nakita ko 'tong negosyo, ginrab ko na siya, inaral ko po. First ko na commission, 3,100, 2,000, mga ganyan. Minsan wala. Pero tuloy-tuloy lang din po tayo mag-attend ng trainings, and lahat ng sinasabi ng trainer, ginagawa lang din po natin. Example, sabi mag-flyering ka, punta ka sa mga school, abutan mo yung mga estudyante, pag-practicean mo kausapin, ginawa ko po yun. Na to think, galing akong corporate world na trabaho, 'di ba? Naka-heels, naka-skirt, naka-dress. Kailangan nating mag-adjust, mag-flat ng sapatos, mag-tsinelas, 'di ba? Mag-t-shirt, mag-pants kasi maaarawan ka, mauusukan ka. Oh, pero sa akin, I needed it to experience kung ano yung mga dinaanan ng mga nauna sa akin. Yung mga mentor ko na bakit sila kumikita ng malaki, may sasakyan, na wala namang trabaho pero passive income kasi dinaanan nila to. So I needed to know ano yung experience na yun, anong hirap yung dinaanan nila. No, pero ngayon kasi it's up to you if tatry mo ha. Hindi naman na to kailangan sa totoo lang. Pero kung itatry mo, why not? For experience. Kasi online na. Ngayon, di ba? After pandemic, natutunan na natin yung online and naging mas productive tayo. So, bakit hindi, di ba? Sabay-sabay nating gawin. So, yan. Dito ko na-experience yung gagawin mo yung negosyo na hindi ka lang mag-isa. Okay?
Pero syempre, wag ka ding alone. Magkaiba po kasi yung hindi ka mag-isa sa alone. Yung decision, yung mag-decide ka na ikaw lang, na hindi ka na reach out sa mga nag-invite sa'yo, sa mga mentor mo, gagawin mo siyang mag-isa solo. Mas mahirap kasi yung solo, na ikaw lang mag-isip, magre-reinvent ka pa. Eh meron naman ng mentors, meron naman ng may alam na kukuha ka na lang ng ideas. No, sama ka na lang or magpasama ka, ask ka ng time nila to teach you ano yung mga kailangan gawin. And for sure may idea na tayo. May skills na tayo sa labas. Lalo na yung mga galing employment, 'di ba? Ilang years ka nagtrabaho, magaling ka na sa trabaho mo. Ibig sabihin, kaya mo 'to, 'di ba? Mas kaya mo 'to. Aaralin mo lang, aalamin mo lang paano magsa-start, no? Gagamitin mo yung skills mo na natutunan mo for how many years sa trabaho mo before or sa negosyong ginagawa mo, isasabay mo lang 'to, 'di ba? Hindi porket mahiyain ka or ano man yung personality mo, magiging excuse na natin siya. Kasi may galing ka na diyan before, 'di ba? Di na dadagdag mo na lang 'to si I Amen, 'di ba? I-collaborate mo. For sure kakayanin mo. Nung nag-start po ako ng ganyan, hinihilo ko yung mga mentors and I make sure pag in-invite ko sila, may prospect kasi hihingi ako ng time nila eh. Time nila yun eh. 'Di ba? Yung time ko pwede namang gawin ko siya talaga mag-isa pero I need the mentors as I start para malaman ko din paano ba nila ginagawa, paano sila nagpe-present, paano sila nagko-closing, 'di ba? Paano napapa-join o nakakapagbayad yung mga prospects, I need to know. Kaya yan, papaschedule ako sa kanila. And again, kailangan yung prospect mo sure talagang pupunta. So ito sa baba po yan ng sa baba po yan ng call center, sa building namin sa call center. May coffee shop diyan. So kung taga call center ka, ito gabi na 'to, as in midnight, 'di ba? Pero yung mga mentors available. No, available, i-schedule mo lang. No, kung ako din. Yan, sabihin mo lang, pababain mo yung mga ahente, yung mga agents, yung mga TL mo, yung OM nyo, magkapit tayo OM, libre ko na. Ayan, 'di ba? Oh, saan nakakuha ng panlibre to? Ganyan kasi yung tag namin before. Tapos, andyan na, dadating na yung mga mentors, pipila na yung mga sasakyan. Nakala mo, kala mo supercar eh. Pero, grabe, ganyang edad, may mga sasakyan. Wait lang. Mapapaganyan talaga yung mga TL natin, tsaka mga OM. Di ba? With reality. Pero, hindi yan para ipagyabang. Para yan ipakita na may dala kaming opportunity. And ito yung results. Di ba? Iba kasi pag nakita na agad, feeling nila yabang na. Hindi, pwede naman nating explain ba't andyan yan no nang maayos. And with the help of the mentors, nagkaroon tayo ng mga kasama dito, 'di ba? Makasama dito na budol nga daw. Oo, kasi after joining kailangan mo magkaroon ng kasama. Oo, kailangan may kasama ka dito maghirap. Ayan. So nandiyan sila Mentor JC, sila Mentor Poy, 'di ba? Nagpicture talaga kami sa MRT. Kasi yung isang training na inattendan namin, sabi nung trainer, pagsawaan mo na. Oo, yung pagko-commute. Oo, pero mag-picture ka habang pinapawisan, habang nasisiksik, na papasok ka pa lang, palabas ka na sa MRT, no? Sa dami ng tao, sa pila, no? Picture daw. So, nag-picture naman kami. Kukommute kami. Ayan, no? Siguro sa loob-loob nila, bakit ba tayo nag-join dito? Oh, parang mas mahirap to ah. Oo, baka ganun din yung nafe-feel ng iba. Sinisisi mo na yung nag-invite sa'yo. Nagtuloy-tuloy yan, nagkaroon pa tayo ng mga iba pang kasama dito sa business na kung saan, most of them sa online. Okay? Sa online. Kasi, baka kasi meron dito mahiyain, hindi ka ma-approach. O, pareho tayo. Kaya baka nahihirapan kang magsimula. Baka iniisip mo, ay, kailangan akong tsikahin, lapitan yung mga... Hindi po ako, hindi ko nilapitan yung mga yan. Nag-post lang po ako sa Facebook. 'Di ba? Eh, ang dami naman nating choice na pwedeng i-post sa Facebook. Ang tanong, anong ipopost mo? Kung related to sa business. Pagka-join mo, anong ipopost mo? So ako, nag-post po ako ng mga opportunities and about the business na curious po yung mga tao. So nandiyan, nag-inquire sa akin yung
trainer ko, ayan sila Mentor Poy, sila Mentor JC, si Mentor Krisha, office mate ko din siya. Magkasama kami sa floor. Doon yung kumbaga yung parang isa sa isang floor, iba-ibang department kami, ganyan. Tapos nagkakakitaan kami. Eh malapit kasi yung upuan ko, yung table ko, yung station ko sa CR. Hindi siya doon magsi-CR, liliko siya. Kasi iniiwasan niya ako. Ay, networking yun, baka ma-invite ako. Yun, yung sharing niya din, bakit siya ganun. Tapos, since nagpo-post nga ako sa Facebook, di ba, kung onti yung friends mo, hindi rin excuse yan. So, ginawa ko, dahil maraming friends yung mga office mates ko, yung mga friend ko sa Facebook, may mga friends, in-add ko yung mga friends nila. Yan. And na-add ko dun si Mentor Jessa. Di ba? Oo, kapatid pala niya, di ko alam. Nag-inquire, o, di ba? Tapos nag-join. Nagulat na lang ako na, welcome, di ba? Yung kapatid mo. Oo, nandito na. And eventually, si Mentor Jessa na yung nag-invite sa sister niya. The third party approach na tayo. Oo. And yun, sunod-sunod na yan. Sila Mentor EJ, si ayan, so nagtuloy-tuloy na Mentor Siza, yan, lahat, yung mga kasama, yung mga una po na invite ko dito or yung mga sumama sa akin at tiwala, mga office mates ko. So syempre, dahil mataas posisyon natin sa call center, bawal tayo mapahiya, no? Kailangan alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung negosyo mo. So, isa yan sa mga tinaga ko sa bato, hindi ako pwedeng mapahiya. Hindi pwedeng kagaya sa ibang company na sasabihin, in-invite ako dyan, di naman ako kumita. In-invite ako dyan, iniwan ako nung nag-invite sa akin. Nag-join ako dyan, pinabayaan naman ako. Ayoko ng mga ganong feedback. Kakalat yun sa floor. 'Di ba? Sa floor, ibig sabihin ng floor, no, ano jargon eh. Sa floor, yung sa office. Yan. Yun yung tawag namin kasi sa ano, sa office floor. Kakalat yun sa floor pag chismisan ako ng mga ahente na, nagre-recruit yan si Kat tapos hindi naman kami kumita. Ayoko nung ganun. Kaya sabi ko, kailangan alam ko tong ginagawa ko at pag may nag-join sa akin, may mangyari talaga sa kanila para yung ichichismis nila maganda. Kasi pag maganda yung machismis nila, pag maganda yung ma-share nila sa tao, maganda yung nangyari sa kanila. Ano tingin yung mangyayari? 'Di ba? Wait, sali ako diyan, no, 'di ba? Ganun lang. Eh ang ganda naman din ng business talaga. Ang ganda naman ng benefits na 'to. Bakit hindi natin maximize? 'Di ba? Kesa naman invite ka, ikaw mismo nakikita ka walang nangyayari sa iyo. Naku, it's a no-no. 'Di ba? Yun din kasi yung mafi-feel ng mga tao. Ay, baka walang ding mangyari sa akin. Alright? So yan. Isa sa mga natutunan ko dito when I started is setting goals. O, kasi it's an initiative pala. Pero sometimes, hindi rin kasi alam ng mga tao yan na kailangan mag-set ng goal. And I thank my angel mentor, Mentor Shirley May Sibulan. Kasi one time, no, attend ng training, napakasipag, wala naman nangyayari. Walang invite, walang pay. So sabi ng mentor ko, Ate Kat, anong goal mo? Yeah. O, nilibre pa niya ako ng siomai nung time na yun eh. Ano pala yun coaching na pala yun. Sabi ko, ang tagal ko sumagot, hindi ko alam. Hindi ko pala alam na kailangan pala mag-set ng goal. So, tinuruan niya ako mag-set ng goal. Yung maliit pa lang na goal, no? Hindi kailangan agad malaki eh. Ang importante, alam mo yung gusto mo. Okay? Alam mo yung gusto mo. Ganun lang. Hindi mo kailangan i-complicate na, hindi, hirap mag-set ng goal kasi kailangan malaki agad. Hindi. Ano ba yung gusto mong mangyari pagka-join mo? 'Di ba? Yun palang goal na yun. Na malaking achievement na yun kapag yung gusto mong mangyari ay mangyari talaga. Kasi may proper planning yan, may tamang ano yan, tamang timing and tamang actions na kailangan. So pakita ko lang sa inyo yung isa sa mga goals, no, na kailangan talaga dito sa business, which is sasakyan. Alright? Pero hindi po ako nag-goal agad nung Corvette, nung Lambo ha. Ay, isa yun sa mga gusto natin, dream car yan. Pero yung pinakaunang ginol ko po is the first car na magagamit ko sa negosyo. And nung na-achieve po natin yan at min-maximize natin yan, dyan na po nanganak yung ibang sasakyan. Yung second car, yung third car, yung fourth car, na you are free to set another goal. No? Another goal, another car. It's up to you. Walang pipigil sa'yo. I-set mo lang talaga. And also prepare
action plans at talagang gawin mo siya. And hindi lang po yan. Dahil din sa mga sasakyan na to, 'di ba? Mas lumaki yung grupo, mas dumami yung natulungan together with the people na nabudol natin. Kasi 'di ba, ayun yung ginawa natin nung una. Oo, may mga sinama tayo dito na, Diyos ko, networking naman 'to. Ayan. Pero hindi rin naman nagsisi ang mga nagtiwala sa akin kasi kahit sila na-enjoy po nila yung benefits ng negosyo na 'to. Again, pare-pareho, kailangan kayo alam nyo what to do after joining. Okay? Again ha, ulitin ko rin to kanina, nabanggit ko. Hindi mo kailangan maging magaling. No, you just have to start to be great, sabi ni Zig Ziglar. And also, alam ko marami na tayong skills, knowledge, magagaling na tayo sa mga ginagawa natin. Pero still, if you really want to learn this business, empty your cup. That it may be filled, become devoid to gain totality. No? Mas marami tayong makuha pa na learning, sabi ni Bruce Lee. Ito pa, kapag sinimulan mo to, sabi ni Arnold Schwarzenegger, yan, you can have results or excuses, not both. Oh, mahirap nga naman kasi yun. 'Di ba? Na gusto mong magka-resulta pero dami mong excuse. Paano yun? Tatagal. And then, a dream becomes a goal when action is taken toward its achievement. Alright? Kailangan, no, yung pangarap natin, kung para makuha natin yan talaga, iset mo yan na goal, paunti-unti. Mag-start ka sa short term, mid-term, long term, until sa ultimate goal. And kailangan may action plan tayo. Alright? So to, I want to show you this. Ito yung mga kailangan. Ito yung ating dapat mindset. Okay? And it's up to you ha. Hindi ko kayo mina-mindset ha. Wala kasing ganun na term eh. It's up to you if you wanna copy this. Kasi this is yung mindset kasi natin, tayong tayong mag-establish niyan. May choice tayo kung anong mindset yung gusto natin. So dito sa negosyo, ito dapat yung mindset. Business ownership, dapat may business ownership ka. Since we are in a non-traditional business, 'di ba? Napaka-blessed na nga natin dahil yung mga traditional business, bago yan maging successful, matagal yung time, talagang tiyaga nila, ibang klase yung learning nila diyan, yung nilabas din nilang investment, yung pera, oras, 'di ba? Maraming struggles pero maraming naging successful, talagang tiyaga nila. Pero andun kasi yung business ownership for a traditional business, 'di ba? Tayo non-traditional tayo. Wala tayong pwesto, wala tayong renta, wala tayong malaking tax na kailangang bayaran. Yung income natin, solo na nga natin, 'di ba? 10% tax which is automatic naman deducted. Yun na lang nga eh. Tapos pambayad mo ng internet, kuryente, napakaliit na bagay, pamasahe, 'di ba? Kung may sasakyan ka, yung gas mo, parking. Pero again, napakalaki ng income na pwede mong kitain dito for those small expenses, no? And again, you have to have this business ownership mindset. Also, nabanggit ko na rin to kanina, set a goal and syempre create strategic plan. So tingnan natin tong business ownership. Ito ha, meron tayo dito active income and definitely dadating yung time magkakaroon ka ng passive income. Yun yung maganda sa compensation plan natin. Pero tatandaan natin, magkasama to lagi. Hindi po automatic si passive income. Hindi po agad-agad magpa-passive income. Kailangan tuloy-tuloy tayo sa active income. Ibig sabihin, example, nagbebenta ka ng products. Active income yan. Pag ikaw yung tipo ng nagsisell ka na selling ka na ikaw lang, 'di ba? Wala kang reseller, wala kang office, walang e-com na sistema. Active income, pag nag-stop ka, wala, right? Pag hindi ka nagbenta today, wala kang income today. Okay? Walang passive income. Yun po ay active income. So, if that works for you, continue mo. Huwag mong titigil kasi mawala ka income. Same with pag nagde-direct ka. Di ba? Pag nagdirect tayo ng packages ng mga tao, kukuha ng package. We will get just for you, give me 5. Pag nakumpleto mo yung 5, yung 4. Pero pag tumigil ka, 'di ba? Wala na ulit direct referral, wala na ulit just for you, wala na ulit give me 5.
Kasi yan yung start natin eh. After joining, di ba? Yan yung mga una nating ma-experience na income, yung active income. Pero definitely, pag ginawa mo yung negosyo, nagtuloy-tuloy ka, and nakabuild ka ng organization, di ba? Nakabuild ka ng left and right mo, nakapag-rank up ka, meron ka ng na-build na grupo sa left, sa right, nagtuloy-tuloy, papasok na si passive income. And kung meron kang reseller, and meron ka ding mga nag-reseller outside and reseller sa grupo mo, may nagbebenta rin sa organization mo, o may Unilevel, 'di ba? So may active income din. Ay, sorry, may passive income din dun sa products. So, but again, hindi natin pwedeng asahan 'yun forever. Meaning, pwede kasi mag-stop 'yun. Kaya, hindi tayo pwedeng mag-stop din sa paghahanap ng directs. Hindi rin tayo pwedeng mag-stop din na magbenta. Kailangan tuloy ka pa rin mag-share ng product para may panggalaw. 'Di ba? Kailangan tuloy ka pa rin mag-refer para may grupo ka, may mga tao ka na tuturuan, maduduplicate at mabibuild na grupo. Alright? And yes, sabi nga dito, use, push, and share. 'Di ba? Ito yung kailangan din natin when after joining. Yung produkto kasi yung pinaka the best na gamitin natin to connect to people, right? So kailangan ginagamit mo yung produkto, pinupush mo siya, 'di ba? Inaalok mo siya. You share also the business. You share the overall compensation plan and the benefits sa tao para sila din gawin din nila. Yan yung mga tips, no, as we start the active and passive income. Dapat din 001 mindset tayo dito. After joining, para kang may-ari, para kang yung owner, para kang yung mga top earners, di ba? Ibig sabihin, para kang sila, yung ownership mo sa business. Parang ganun. Hindi yung mag-ano tayo, kukopyahin natin kung ano yung lifestyle. Hindi po yun. Wala pa. Matagal pa yun. No? Hindi naman sobrang tagal, pero dadating ka dun. What I mean is, yung mindset natin as we start, kailangan open tong business ko. Hindi open lang, open siya everyday. Hindi open ka lang ng MWF, di ba? Pag Tuesday, Thursday, close. Ibig sabihin, tinamad ka or ay parang hindi mo gustong gawin, hindi ka mag-share, hindi ka magpo-post, di ba? Yan. Kailangan talaga right away. Sayang kasi yung oras. 'Di ba? Eh hindi naman yun para sa mentor mo. Hindi naman yun para sa iba. Para yun sa'yo. Tsaka sa family mo. Sabi nga, be a mover ASAP. O paano ba maging mover? Dalawa lang yun. 'Di ba? Start finding your first two na makasama dito. Na ilalagay mo either sa left or right. Eh di ba napakasimple lang ng binary system natin? It's basically yung mga nire-refer mo, i-organize mo lang eh. Either ilagay mo lang sa left or right. Tapos yung system, bibigyan ka pa ng commission. Di ba? Pag nag-match. Yun yung kagandahan. So, pero to experience that, to activate that, be a mover. Di ba? Eh magre-refer ka rin naman. Simulan mo na agad. I-organize. Maglagay sa left, maglagay sa right. Then definitely, you'll become a mover. Let your results speak, sabi dito. Ibig sabihin nito, hindi to yung agad-agad mga material na bagay, mga sasakyan, no? Yung ma-experience mo dito. Example, nag-take ka ng produkto, may maganda kang experience, i-share mo agad. 'Di ba? Testimony mo agad sa product. And definitely, a lot of people will like and become curious and ask, pwede ko ba try yan? Ano yung product mo? At the same time, i-maximize mo na rin na kumita dito, no? By selling the products, 'di ba? O meron akong ano dito thank you Lord, provision isang araw lang 5K. Oh, nakasampung boxes ka kasi. Nag-post ka lang. Hindi ka naman yung hard seller na super nag-alok-alok house to house, door to door. Nag-post ka lang na sipag mo mag-post sa internet. Yun lang naman ginawa mo. Pero ang daming bumili. 'Di ba? Result na 'yan. Tapos yung naka-refer ka ng copper, may 500 pesos ka. Uy, hindi napupulot yun Hindi napupulot yun kung saan. That's 500 pesos still. Resulta yun. O yung first week check mo, 1,500 lang, 1,000 lang, o magkano lang. Yung lang na yan, pera yan, di ba? Kaya huwag mo ikahiya, di ba? I-share mo.
hindi mo iyayabang, i-share mo lang to tell people na, uy, may extra income dito. Tara, join din kayo. 'Di ba? Merong mga hindi matutuwa, hindi ma-motivate, hindi ma-inspire, hayaan mo lang. Pero meron kasi diyan na matutuwa, meron diyang mai-inspire, meron diyang mamomotivate, mayroong magtatanong sa'yo. Kaya, i-post mo. Okay? Learn the business fast. Yung alam mo ngayon, 'di ba? Hindi yung alam mo yung alam mo, yan pa lang ang alam mo. May mga hindi ka pa alam. Kaya kailangan tuloy-tuloy tayo sa trainings, tuloy-tuloy tayo mag-aral, mag-research, 'di ba? Mag-practice din tayo. Paano mag-present, paano mag-training, 'di ba? Yung mga nakita nating mga trainings, dapat inaaral mo na rin paano siya ipasa. Kasi diyan yung diyan yung mas maintindihan mo yung training na narinig mo. Ayan. So aside from that, no, learning the business fast. Ano ba yung mga kailangan nating matutunan dito or aralin, 'di ba? As we have the business ownership mindset. So eto, first, the checklist. Mga kailangan gawin at matutunan at maaral. Hey, follow and add ano to? Follow and add Facebook profile. Okay, ng company to. Company, I am Worldwide. May Facebook page si I am Worldwide. At madalas nagpo-post siya doon ng mga advisory, mga memo, mga updates. So, minsan tatanungin mo yung nag-invite sa'yo, naka-post na pala. 'Di ba? So, kumbaga nalaman na ng lahat, ikaw hindi pa. So, better directly, no, i-follow and i-add mo yung Facebook page. Follow the Facebook page of I Am Worldwide. Okay. Tapos, profile ng mga mentors yung nag-invite sa'yo, of course, direct mentor mo, top mentors mo sa grupo, i-add mo rin yung Facebook profile nila. Kung may mga page sila, i-add mo rin kasi makakakuha ka rin ng tips, motivational wisdom post from them, 'di ba? And syempre, Messenger. Hindi pwedeng mawala ka sa Messenger. Yung iba, actually, naintindihan ko naman, yung iba, hindi sila into Facebook. May mga ganun eh. Nag-join din naman sila na Facebook, Instagram sila, or ibang ano. Pero, kasi sa Messenger po talaga tayo eh. Nandito na lahat eh. So, this is just additional. Idagdag mo lang. No? I-add mo lang siya na ito yung tool or way to communicate with the people na kasama mo sa I Am Worldwide sa business na to. So, dapat nandiyan ka sa Messenger. Sabi nga, be updated always. No? Kailangan mong i-update yung sarili mo. Paano? Dapat nandun ka sa Messenger, nasa group chat ka. Okay? And hindi lang din sa group chat. 'Di ba? Sa Facebook, nasa team group page ka. Kasi may mga group page tayo eh. From your mother team, tapos yung team nyo, yung sub-team nyo, tapos yung mother teams nyo pa, pataas, kung sino naman yung mga nasa taas mo. Kailangan added ka dyan kasi may iba-ibang, may mga iba-ibang programs eh. May mga ginagawang trainings, intensive trainings, 'di ba? May mga updates, minsan nagre-live raffle kagaya niya later, 'di ba? O naka-live sa group page ng Team Blast, dapat added ka rin doon, 'di ba? Mas maganda na yung added ka sa lahat kaysa may nami-miss ka na isa or dalawa. Yan. Tapos yung Facebook page din ng mga board of directors, dapat updated din tayo dyan. Ang daming wisdom na pinupost nila press, di ba, nila VP, na makakatulong din sa atin to motivate us to do the business. And mga top mentors, yung mga Facebook profile nila, yan, nabanggit ko na pala kanina. And ito, in-add ko to. I-follow mo, in-add mo rin yung mga I am business centers ng company. Kailangan naka-follow ka din dyan. Kahit na wala kang grupo dyan, kahit na wala ka pang invite dyan, i-add mo na para aware ka din ano yung mga updates ng mga business centers, yung mga IBC, di ba? Kasi iba-iba eh. Iba-iba yung kanilang transactions, yung kanilang system. So better yet, alam mo din, di ba? Mas okay na yung alam mo kaysa hindi mo alam. Tama? So yan, dadating kasi yung time, definitely, may mag-inquire sa'yo, may mag-join sa'yo, nandun sa country kung nasan man yung IBC. So definitely, magtatanong, tas hindi mo alam. 'Di ba? Better yet, naka-follow ka na dito.
And you can directly message them. You can directly inquire paano yung kanilang transactions. Okay? So, eto ay mas mapapabilis yung oras mo kesa i-ask mo pa yung mentor na nag-invite sa'yo. Kasi ang gagawin ng mentor mo, magtatanong din yan dun. So, bakit hindi ka pa diretso magtanong? Natutuwa nga ako kasi meron akong mga directs before na mas alam pa nila yung ano, mas alam pa nila sa akin yung mga open na IBC. O, kasi ano to eh, automatic to eh. Distributor ka naman eh. 'Di ba? You have the right to directly inquire do sa mga business centers. Alright? Next, know the company website. Kaya may website tayo. Meron tayong online portal. Ito yung sa nagla-login ka para makita mo yung purchase history mo, yung commissions mo, pag mag-encode ka ng bagong direct, dyan yun. And syempre, dapat alam mo yung user ID number mo and password. O kung ikaw naman ay nakapag-refer, 'di ba? Bago ka pa lang at may na-refer ka, ibibigay mo to dapat right away. Kasi may codes, 'di ba sila? I-encode mo yun sa account mo, yung napapiin mo. Tapos may user ID number yun. And then, magka-create ka ng password. So, right away, bibigay mo yun doon sa mga direct mo. And kung ikaw naman yung kaka-join mo lang, you ask that to your sponsor. Ano po yung user ID number and password ko? Para walang sisihan sa huli. Alright? Kasi, kailangan yun eh. That's very important. And also, your IAM ID. So, itong IAM ID, ano to, hindi naman po to sa pilitan. Pero kung gusto mo to, inform mo yung sponsor mo na papagawa rin ako ng ID. Or kung ikaw naman ay yung nakapag-refer, ikaw yung sponsor, tatanungin mo, gusto nyo rin po ba ng IAM ID? Pwede po tayo mag-process. 200 pesos lang po yun. Mag-add lang po kayo ng additional. Papaprint po tayo ng ID. Okay? So, kasi ito naman, importante siya dahil 'di ba, maraming ang fake, marami ng produkto na naglalabasan diyan, mga underpriced, 'di ba? Hindi na natin sure kung ano yung legit. And yung mga tao wise na, nagtatanong na ng ID. Gano'n na sila ka-strict sa sarili nila na kahit mura to, baka mamaya fake. So, syempre, ano din yan, mag-a-ask yan ng ID nila sa IAM. So, kung nasa processing pa yung ID, dashboard muna. Pwede nilang screenshot yung dashboard. At least, na-encode na, nandyan na yung user ID number, password, mag-login sila, screenshot nila yung dashboard. Nakalagay doon yung name nila. Okay? Yan, ito pa. As we join, yan, keep the copy of the product and business videos and posters. So may mga poster niyan ng product, 'di ba tayo? Nakaka-post yan sa page ni IAM. Meron din siya yung IAM Worldwide Official. Nagpo-post si IAM doon ng mga pictures ng products. So pwede kang kumuha doon, i-save mo yung mga yung mga picture ng produkto natin para may copy ka. Videos, like ano ba yung mga videos? Yung video ng product na in-explain doon yung benefits, product testimonies, 'di ba? Meron din tayong video ng mga business presentation, yung mga short, yung mga maikling na business presentation na pwede right away, 'di ba? I-share, i-send. Meron din tayo picture ng price list, 'di ba? May table tayo niyan, yung price ng packages, price ng produkto, SRP, distributor's price, yung points ng Unilevel, yun, nakalagay doon, meron yan. So that may copy ka niyan. Pwede mong hingiin yan sa sponsor mo o kung ikaw yung nag-sponsor, isend mo na agad. Kasi maganda niyan, pagka-join mo, may copy ka na. So pag may napa-join ka, i-share mo na agad, 'di ba? Before pa nila itanong, i-share mo na. And then price list, kung nasa ibang lugar yan siya, nasa ibang bansa, may IBC doon, may price list na sila, send mo na rin na hindi naka-pesos, yung naka-JPY, naka-dollars, 'di ba? Naka-dirhams, ganyan. Tapos yung rank table. Ito pagka-join, parang kung tutuusin, ano 'yan, 'di ba? Parang kailangan ko na ba 'yan? May gano'n na mindset na ano, kaka-join ko pa lang eh. Pressure agad. Hindi, sooner or later, kakailanganin mong maintindihan yan. So, better na rin, i-send mo
better na rin maghanap ka, tanungin mo yung sponsor mo. Yung rank table daw, ano yun? Yung ranking na nakalagay doon, yung from copper ka, akala mo forever ka ng copper. Hindi po. Pwede kang mag-diamond. Pwede kang mag-crown alpha mentor. Kahit ang pinang-join mo ay 5-6 lang. Akala mo lang wala, pero meron. Oo. Kailangan mo lang malaman paano. Nandun po yan sa rank table ng ano, yung ating ranking. Okay? Then, safety net, ayan, maintenance, ilang boxes ba? Meron tayo dyan yung ilang uni-level points yung kailangan for per rank. Meron yan tayong poster niyan. Tapos make sure meron ka ring copy ng mga memo, especially yung mga memo na magtutuloy-tuloy kasi may memo or advisory na for today lang, 'di ba? Or for this week lang kasi holiday. So yun, okay lang kahit hindi mo naman i-keep forever. Pero may mga memo and advisory na forever 'yan. So kailangan may copy ka rin 'yan or i-send mo 'yan sa mga ano mo, bagong distributors mo. All right? O ito, copy ng incentives. Pag nag-post na, 'di ba? Pag nagkaroon na ng bago, make sure you keep that kasi may mechanics 'yan. So, hinihit mo yung incentive or pinapahit mo sa team mo, tapos hindi mo alam yung ilan nga ba yung maintenance na kailangan. Kung may copy ka, mababalikan mo, right? So, yan. Another one, so as we start, after joining, create your own branding. No, ibig sabihin nito, syempre, magpo-post ka sa Facebook mo, 'di ba? Alangan namang tahimik ka pa din. Kailangan mo nang i-share 'yan. So, ano yung mga ipo-post mo? Opportunity. Ibig sabihin nitong opportunity, ito yung hindi ka lang bumili ng product, pwede ka pang kumita. So, example, nakabenta ka ng product, may kinita ka, naka-refer ka ng package, may commission ka, di ba? May mga nakuha kang give me five just for you. Yung iba nga nagla-live pa magki-click ng just for you. Di ba? Nila-live pa nila yon. So, i-share mo yun. Kasi may mga tao na akala nila recruit lang. Ay, may mangyayari pala sa akin dyan pag nag-join ako. Alright? Mag-create ka rin ng online business store mo, ng page mo. Kasi pwede kang mag-create ng page mo na ganun, andun yung mga income, mga commissions, mga bonuses, and may page ka rin na about the products naman. So, yung sa product naman na yan, nandyan yung testimonies, nandyan yung video mo mismo, umiinom ka, minomodel mo, picture mo. Tapos, yung mga endorsers natin, nandyan din, di ba? Tapos, yung mga kasama nating business partners na tumatangkilik din sa product, nandyan lahat, 'di ba, sa store mo. Tapos make sure na active 'yan once in a while, kahit twice a day, may post ka na latest. Kasi yung tao ngayon naniniguro na ito bang page na to, legit ba to? Totoong ano ba to? Distributor ba to talaga? Kasi parang last year pa yung last post niya. Oo. So, kung gusto mo no na ito ay ma-create mo yung branding mo magtuloy-tuloy, passive, kailangan din passive ka rin, nagpo-post ka din sa wall mo, dun sa page mo. Alright? Ayan. Ano ba yung mga online store? Facebook page, Instagram, TikTok, etc. Ayan. And then, syempre, ang dami namang gagawin. Oo, mukha lang tong marami, guys, kasi naka-checklist. Pero sa totoo lang, pwedeng-pwede mo itong gawin sabay-sabay. And then, after mo siyang gawin, tapos na. Imo-monitor mo na lang. Oo, 'di ba? Kaya ito, you start your calendar of schedules para hindi ka ma-pressure, hindi ka maguluhan na parang ang daming gagawin. Scheduling is the key. No, proper scheduling. So, ilagay mo na yan sa calendar mo. Every day, ano yung mga kailangan mong gawin? Anong oras ka magigising? Okay? Kasi importante yung gising. Oo. Anong oras ka? Anong gagawin mo sa first 2 hours mo? Anong oras yung breakfast mo? Lahat yan. Natutunan ko yan kay John Maxwell. Kasi kaya pala siya productive. Per oras niya, may gagawin siya. Dahil para sa kanya, ang isang segundo, milyon na. Diba? Oo nga no, napaisip akong ganun eh. Per second talaga may pera na papasok sa'yo, may pera na pwede kang ma-produce. So wag mong sasayangin yung time. Kaya po, very important sa akin ng timetable, yung calendar ko, nakaayos yan, naka-notes.
yung gising ko, yung tulog ko may oras. Even yung pagtutoothbrush, di ba? Nakita ko yan doon sa sa training ni John Maxwell. Tapos yung mga successful people, mga business owners din, kung bakit sila hindi mahagilap, di ba? Kasi may schedule sila nakabook. Even when I started in this industry, yung mga mentors, example, si VPI ka, nung time na nag-start pa lang kami sa networking, siya yung pinaka-in-demand namin na mentor na ini-invite namin to close the deal with our prospects, with our clients. Nung ini-invite ko siya, um, 1 week, 1 to 2 weeks in advance dapat siya ma-invite, ma-schedule. Sabi ko, ganun. Ganun siya kaya kailangan nung time na yun dahil syempre, nung nag-start pa lang kami, siya pa lang yung naka-sports car, siya pa lang yung malaking income. So, we want to maximize yung result niya. And yun din naman yung gusto niya. Pero, kailangan na namin mag-schedule ng 1 to 2 weeks. Sabi ko, ganun pala. Kaya pala laki ng kita niya. Kaya pala laki ng income niya. Naka-schedule lahat, naka-calendar lahat, no? So, sige, in-apply ko rin, ginaya ko rin. Yung gising ko, yung ano ko, lahat, okay? Start your calendar of schedules. Kasi, di ba ganito? Kung meron kang personal schedule, meron kang mga schedule na pang sayo, na outside business, di ba? At least hindi mo mamimiss din. Hindi mo, mababalance mo pa rin. Right? So, yan ha. And then, create checklist of training sessions and make sure you attend all of it. No, marami tayong training modules dito, mga trainings, mga iba't ibang topics ng trainings. So, ang importante lang alam mo yung schedule ng trainings para whatever the topic is, andun ka, no? Marinig mo, malaman mo, matutunan mo, and maka-attend ka. Kasi yun ang importante. After joining, kailangan mong maka-attend. Kailangan, yung word na kailangan, kasi lugi ka. Pag hindi mo nalaman na, ay, meron palang ganyan, di ba? Ay, ang ganda naman nung, ano na yun. Ay, kikita pala ako sa ganito. Sayang, di ba? No, kailangan mong malaman, kaya kailangan mong ma-attendan. Alright? So, ano ba yung mga training sessions? So, mukha lang yung marami ha, pero pag na-attendan mo yan, same. Yun na siya. Uulit-ulitin mo na lang para mas maintindihan mo pa. Okay. Eto, yung mga trainings. Why network marketing? Kailangan mo talaga yan. Bakit nga ba ako nag-join dito? Bakit nga ba ako napadpad sa networking? Why? Diyan mo malalaman. Why I am worldwide? Ang dami namang company dyan na iba, magaganda rin naman yung kanila, maganda rin yung product, ba't ka nag-I am? Mas malalaman mo pa yung reason at mas matutuwa ka pag nalaman mo. Kaya attend mo yung why I am. The beauty of one account policy. Kasi meron namang nag-o-offer ng maraming accounts. Pero anong difference? So, kailangan mo ring malaman yun kasi may mga pwede kang ma-invite na nahirapan sila sa multiple accounts, kailangan maintindihan mo bakit. So, alamin mo tong bakit nga, ano nga bang beauty ng one account policy. Lalo na yan, yun yung meron tayo sa IAM. 'Di ba? Ito, manual 3.0. Ito yung actually pinakauna. Kasi pwede naman yan sabay-sabay or pwede naman yan magkakasunod. Pero yung manual 3.0 kasi, nandyan yung mga basic, yung mga paano mag-invite, paano mag-prospect, di ba? Yan yung mga ano kasi siya, mga how-to, yung mga number 1, number 2, mga bullets na mga gagawin. Manual 3.0. Yan. Yung IM5, yan yung prospect, invite, present, close, and follow up. To be productive, no? Na invite ka, magkaroon ka ng mga bagong distributors na magbayad sa'yo, mag-PIN. Tapos, Facebook Lift. Ito, syempre, kung gusto mo, mas maka-attract ka pa. Attraction marketing. Maka-attract ka ng mga tao online. Yung mga uh, quality na prospects. No? Hindi man yan right prospect kasi baka hindi pa mag-join, wala pang pera, or hindi maka-decide agad. May mga ganun eh. So, hindi mo maiwasan. Pero at least maka-attract ka ng mga quality prospects. Dapat yung Facebook mo, yung branding mo, maganda. Sa Facebook Lift, ituturo dyan
ano dapat yung nakalagay na pangalan dun sa Facebook mo? 'Di ba? Baligtad ba? Meron kasing ganung pangalan eh. Ano daw? Anong pangalan niya? Nakabaligtad talaga. Pinahirapan mo yung magbabasa. Oo, tapos yung iba naman Chinese character. Yung totoo, nasan ka ba? Nasa China ka ba? Oh, 'di ba? Eh Pilipino, yung totoong pangalan mo naman, 'di ba? Yung ikaw talaga. And marami pa pong iba. Yung cover photo mo, yung timeline mo, yung description, yan, nandun siya sa Facebook Lift na training. Tapos goal setting, yan, nandyan yung mga, ano bang goal yung isa-set mo, paano ba mag-set ng goal, yan, yung create your dream board, nandyan din. You to Dreams, eto, importante to. Kailangan ma-attenan mo to, malaman mo to. Kasi ito yung pinaka-backbone ng ikaw as a distributor, ikaw as a bago sa negosyo na to, and then gusto mong makuha yung dream mo, 'di ba? Ito yung mga steps nandyan yan sa YouTube Dreams na magsisimula sa'yo. Okay? Ito namang DISC. Nandito yung personality exam or personality test. Yan. Maganda maintindihan mo pa yung sarili mo. Ba't ka ganyan? Oo, ganun lang kasimple. And also, pag naintindihan mo na yung sarili mo, mas maintindihan mo rin yung ibang tao. Bakit sila ganun? Okay? So, nandyan yan sa DISC. Proper approach sa tao in terms of communication. And then, another checklist, edification. Bakit kailangan natin ng edification? Nandyan yun. Paano ba mag-edify? Paano mag-tee up? Importante pala yung tee up. Kaya pala yung mga nire-refer mo, hindi nagjo-join. Di ba? Kahit na yung mentor mo na nag-explain, kumikita na ng malaki, may sasakyan na, may resulta na, hindi pa rin nag-join. At paano bang ba tini up? 'Di ba? Nandyan po yan. So, attend po kayo dyan. Kailangan, ito yung napaka-importanting matututunan natin. If we want to maximize our mentors, if we want to maximize the results of the people na nandito sa negosyo, dapat ini-edify natin sila. Ibig sabihin, we maximize the value ng tao na yun at saka yung mga nakuha niyang results. Kasi definitely, pag nakita ng tao yung value ng tao na yun at yung resulta niya, because of the business, ano tingin yung mangyayari? Yung matutuwa, ma-inspire. So, anong reason na hindi siya mag-join sa'yo? Diba? So, yan siya. Nandyan po yan. I-explain dyan yung kapag nag invite ka ng mentor na nasa ibang lugar, sagot mo yun. Sagot mo yung pamasahe, yung hotel, yung pagkain, sagot mo. And bakit? Nandun po siya. O kasi investment kasi yung mga ganun pag nag invite ka ng mentor na tutulong sa'yo. Mas ma-expand pa yung negosyo. Di ba? Especially kung malayo nga, syempre, hindi naman yan araw-araw nandun. Minsan lang niya pupunta. So, maximize mo na. Okay? So, 7 types of distributors, nandyan din. Yung may training din, sorry. May training din tayo ng 7 types of distributors. Dito mas maintindihan natin yung role natin as distributors. And kung ano din yung, parang maintindihan din natin yung mga downlines natin, yung mga kasama natin na mga distributors dito. Para hindi mo siya i-expect masyado, di ba? No, malaman mo na, ito pala yung klase na, ito, ganito pala siya. Yan. ABC to success, ayan, ito yung mga attitude and all. Kailangan din natin to kasi baka hindi tayo aware, at least dito mas maintindihan natin yung sarili natin. Deadly pitfalls, protocol, okay, protocol, importante rin to sa isang negosyo, kaya siya maayos, kaya siya may sistema, kasi maganda yung protocol niya. Na-follow din yung protocol. So, kailangan din natin yan. IDBP or I am Detailed Business Presentation. So, meron to, dalawa to. Yung isa, yung 13 ways to earn, pag-uusapan yan siya, lahat ng ways of earning. Meron din dito yung how to rank up, diba? So, kailangan mo yan. Product knowledge, ayan, yung mga paminsan nagla-live or videos, meron tayo sa YouTube, live training, minsan sa Facebook, no, si Tita Ton, or yung mga trainers natin, kailangan din yan. How to present. Kailangan mo rin to, that hingi ka ng copy ng PowerPoint pag praktisan mo. I-watch mo rin yung mga recorded na presentation.
para mas makita mo yung iba't ibang ways, iba't ibang strategy, transitions, di ba? Ng PowerPoint. Seal the deal or closing. Paano mag-closing? Ayan, separate training yan. Keeping and ladder to success. Yan. So, ayan yung mga trainings, I'm sure may iba't iba pang trainings dyan na, pero ito yung mga importante na masimulan mo na. Alright? So, yan. Next, set a smarter goal. So, dito meron pala tayong sample ng goal setting. So, smarter daw dapat pag nag-set ng goal. So, ano ba yung smarter? Tingnan natin. So, S for specific. So, pag nag-set ka ng goal dito, na alam mo yung kukunin mo, specified. Example, ikaw yung tao na kailangan mo na ng sasakyan. Diba? Nag-start ka dito and then yet, hirap ka kasi nagko-commute. Eh, kailangan mong ma-reach lahat ng lugar. So, maglalabas ka ng sasakyan. Specify mo, anong kotse, anong brand, anong model, anong kulay, ilan ang gulong. Specified talaga. Tapos measurable. Alam mo yung amount. At least, no? Alam mo yung price list, yung down payment, yung SRP, down payment, tsaka yung monthly. 'Di ba? Yung babayaran monthly, ilang years. No, measurable that may amount. Tapos attainable. May mga nakakabili ba? Yan, 'di ba? Nakukuha ba nila? Sa case mo, kaya ba? O, makikita mo naman yan siya eh. And for sure, attainable naman. Relevant. Kailangan mo ba sa business? 'Di ba? Connected ba sa negosyo? Mapapalago ba niya yung business mo? Na matutulungan ka ba sa negosyo mo, sa IAM? Also, dapat may deadline. Hindi pwede yung unang-unang mong goal as in it, forever yun pa din, hindi mo pa rin ma-reach. Naku, kailangan talaga. Taga mo sa bato. Discipline yourself. Be strict na yung sinet mo na goal, nahihit mo on time. Kailangan eh. Kasi pag hindi, pababa yung confidence mo na tipong walang nangyayari sa'yo, di ba? Wala kang natatapos. Kailangan mong matapos, kailangan mong ma-reach para madagdagan yung confidence level mo. Parang yan, naglaro ka lang ng Snake, tsaka Tetris, 'di ba? Tinatapos mo yung level 1, gigil na gigil ka sa cellphone. No? Pero ang yabang mo na pagka naka-level ka na 10. O, kasi tumaas yung confidence level mo na, natapos ko na to, nagawa ko na to, and you are ready for the next challenge, 'di ba? So, iba yung magagawa sa iyo personally pag na-hit mo yung goal mo. Then, tapos na dapat yung SMART, pero may ER pa. No? Hindi po yung emergency room ha. Ma-emergency room ka after mong ma-hit yung goal, hindi. So, ito, evaluate. Kailangan mo rin i-check yung na-hit mo na goal. Ito ba ay na-hit ko or hindi? Kung na-hit mo, paano? Ano yung mga ginawa mo? Para maulit mo siya. 'Di ba? Para maturo mo din siya. Also, kung hindi mo naman na-hit, di mo na-achieve, evaluate. Bakit kaya? Anong kulang? Hindi yung magmukmuk ka, 'di ba, na mag-quit ka na, hindi ko na-hit, ayoko na. Hindi. Pag di mo na-hit, check mo lang, bakit kaya? Tapos manggigil ka. Ano yung mga kailangan mong gawin next time? Ano yung kailangan mong bawiin para hindi ka talaga papayag, di ba? This time talaga, ma-achieve ko na to. Evaluate. And then, adjust. No? Make sure na yung action plans mo or yung trabaho mo sa susunod, mas maganda yung maging production mo. Mas mo siya, mas gamay mo na. Kasi nagawa mo na ng una. So yung pangalawa mo, adjust mo na. Talagang mas towards achieving na talaga yung goal na yan. And not just the car na in example ko, even yung mga ranking, kayang-kaya yan eh. 'Di ba? Meron na nga nakahit ng meron na nga mga sumunod na diamonds and may blue diamond na, 'di ba? So kung may nagawa ng isa, kaya mo rin. Okay? Ayan. So, ito naman yung third bullet or third, natin, bullet, yes, creating strategic plan. So, dito, sa planning, very simple lang naman siya eh. Kailangan lang aware tayo dun sa IAM 5. Diba? Yung sa IAM 5, ang pinakauna dyan na step to start is to build your prospects. Build the unlimited prospects. Nandun yun sa training natin last time. Ang unlimited prospects, no?
Hindi po totoo na wala kang prospect. Hindi po totoo na wala kang ma-invite, no? Kailangan mo lang magkaroon ng i-invite. Magkaroon ng mga mai-invite, no? Paano? Build your unlimited prospects. Sa building unlimited prospects kanina, nung nakaraang training na share na yon na kailangan lagi kang active, na marami kang maging friends o mag-connect ka sa maraming tao. Join groups, di ba? Kasi yan talaga ang foundation. Bago ka pa makapag-invite, makapag-present, makapag-closing, makapagpa-pay-in, di ba? Kailangan mo damihan yung prospects mo. Sabi nga nila, marami sa atin, konti lang ang kakilala. Pero hindi excuse yun. Bakit? Marami tayong hindi kakilala. Kilalanin mo lang. Di ba? Kilalanin mo lang. I-connect ka lang. Napakarami. Maniwala ka. Alright? So, wag kang mawala ng pag-asa na wala kang ma-invite. Ang totoo, wala ka lang prospect. Create ka. Alright? So, yan. And then, so yan na yung iba natin, yung IM5. Be a master inviter. Galingan mo mag-schedule. Galingan mo mag-invite. Hindi yung nag-invite ka lang tas wala na. Hindi. Pag nag-invite ka, hindi man umattend, okay lang. Invite ka ulit. No? Meron ka dapat list ng mga mai-invite mo para may ma-invite ka. Ganun lang siya kasimple. Tapos, yung presentation, kung ikaw na magpe-present, gandahan mo yung pag-present. No? Make sure na makuha nila yung pinaka-idea ng presentation mo. Hindi kailangan mahaba. Sabi nga, keep it short and simple. No? Meron tayong presentation na mahaba, detailed, meron tayong presentation na maikli. So, it's up to you. Depende yan sa prospects mo. And yun yung closing. Importante yung closing na pinresent mo yung negosyo tas anong mangyari after. Okay lang kahit walang mangyari. Hindi. Huwag ka papayag that productive. I-close the deal mo siya. Kunin mo yung kanyang decision sa negosyo after presentation. And if hindi man siya mag-join ngayon on the spot, follow up, follow through. Kailangan mo siyang mas-schedule at least. Malaman mo, kailan kita babalikan para sa decision mo. And then, paulit-ulitin mo lang siya. Repeat. Then, yung sa last checklist natin, yung 90-day burn. Wait lang. Before the 90-day burn, ito muna. Papakita ko lang sa inyo tong building only prospects. So, meron pala tayo ditong mga tips pa. Building unlimited prospects and becoming a master inviter. So, paano nga ba magkaroon ng unlimited prospects? Ito, free free tips to. Ayan. Sabi dito, kailangan mo open and monitor your business. Dapat open ka, no? Meron ka bang nakita na Jollibee na MWF lang open? Kaya ang malakas si Jollibee 24/7 pa nga yan sila. 24 hours. Pero syempre, habang ginagawa mo yung negosyo mo, monitor mo rin. Chine-check mo rin kung may nangyayari ba sa'yo or wala. Para kung wala, hindi ka papayag. Dapat may mangyari sa'yo. O, paano ba siya? Be available online, offline, always and every day. Kailangan available ka. Diba? Also, posting motivational and positive words, your activities, your production, results, daily in your timeline and in your team group chats. No, dapat na-update mo rin yung group chats mo na may ginagawa ka, may nangyayari sa'yo. No? As you start here, as tuloy-tuloy ka, kailangan mo to Para, syempre, hindi lang ikaw mag-isa. Di ba? Meron ding ma-inspire na gagayahin ka. Be updated always. Ito pa. Copy and paste is free. Oo, pwede kasi tayo mag-copy-paste sa wall. Copy ka ng picture, copy ka ng caption, i-post mo sa wall mo. Libre lang yan. Ito lang. Disclaimer. Make sure to ask permission or CTTO. Credits to the owner. Kasi merong mga nagpo-post na ano pala siya, private, personal post pala yun, 'di ba? Pangkanya lang pala. So, magpaalam tayo. Kung okay lang po ba i-copy? Yan. May nakita na akong ganyan ginagawa naman na natin. Pero para sa mga bago, ayan, importante po ito ha. Ayan, join groups, communities, create new circle of friends, build new friends and network. Okay? So ito pa, prepare yourself.
No, pag nag-start ka na dito, prepare yourself. Alam mo yung disc mo, alam mo yung personality, yung approach. Kasi definitely, pag nagkaroon ka dito ng mga invites, nagkaroon ka ng grupo, dapat naiintindihan mo talaga sila. Ikaw yung iintindi. Oh, everything will start from you. Alright? Always be reminded of purpose. Oh, mga mets ha, kasi sa gigil natin, magkaroon ng invite, magkaroon ng prospect, makapag-start talaga dito. Baka makapag-promise ka na ng hindi dapat. Be reminded of the purpose. Money will follow. Yan naman ang turo sa atin lagi. Yan. Ito, just to give you a glimpse of the 90-day burn. Kasi, as you start here, disclaimer ulit, gusto mo bang bumulusok agad? 'Di ba? At least may mangyari sa iyo agad. Yung hindi mo na patagalin ng 5 years pa na walang nangyayari. Gusto mo 1 year pa lang, within the year, diamond ka na? Kaya po. Gusto mo 6 months? Kaya. Pero check mo yung mga yung mga strategies na pwede as you start. 90-day burn is very helpful. Kasi ito talaga, siya, program siya, project siya. Ibig sabihin ng project, may timeline lang to. 90 days. May matatapos ka. May mangyayari sa'yo within 90 days. So dito may setting ng goal, may pre-launch, may launch, may event. Dito makaka-create ka na ng grupo mo. Yes, 100 people under your organization. Nandito siya. Gusto mo, in 3 months, within 90 days, may event ka na sa team mo, nandito yon. No? Gusto mo, may achievement ka na example, 500,000 earnings, nandito yon. Gusto mo magkaroon ng team name, yung mga ma-refer mo dito, mag-sapphire, mag-diamond din, nandito yon. Nasa 90-day burn challenge siya. So, kailangan mo yun, kailangan mo tong malaman. This is another training and another separate program. But ito, para to sa mga willing. Kasi sayang yung 90 days kung jojoin ka dito or gagawin mo siya na hindi ka willing. Na tipong, oh, today kailangan may invite tayo. Today kailangan sa IBP may tigi-isa tayong invite. Ganyan yan eh. Hindi pwedeng wala eh. Tapos ikaw okay ka lang, chill ka lang. Mes, kasi nasa work ako. Ay, busy kasi ako. Ay, iba kasing oras ko. Huwag ka na dyan mag-join. Huwag ka na sama sa 90-day burn challenge. Kasi hindi ka matcha-challenge pag ganun. Diba? And then, yung mga kasama mo, baka mahawa pa sa'yo. So ito, once simulan to, tapos to 90 days, may mangyayari talaga sa'yo. Maniwala ka. Kasi nangyari na po yan sa iba. Nangyari din po yan sa akin. Na talagang may nangyari. Puro nangyari, no? May resulta na nakuha after. Alright? And I think we're done. Dito po ako mag-end. Bilis lang, no? Ayan, dito po ako mag-end. Yan. Familiar na po dito. Ito, i-share ko lang to sa inyo. This is also part of the 90-day burn training ni Press. Ito po ay the picture is just a sample. Pero according to kay Press, hanapin ko lang. Merong sa Canada, it's a Canadian teacher. So, may class siya. And then, nakasulat dun sa board, meron siyang sinulat dyan na 25,550. Ano ba yun? Tapos yung mga students, syempre, ano yan, ma'am? Parang naging Pinoy no? Canada pero Tagalog. O may mga Pinoy naman dun. Ayan, ano kaya? Syempre, mas yung makukurious. May makukurious, di ba yung teacher nagsulat ng 25,550 dun sa board. Tapos, syempre may na-curious. Etong na to, etong Canadian teacher na to, dun sa class niya, 95% ng students niya, okay, naging successful. After, naging successful. In-explain dito ng teacher, itong 25,550, ito yung days kung ikaw ay aabot ng 70 years old sa mundo. Diba? Sa totoo lang, wala yan din naturo sa school. Hindi naman natin yan inintindi rin or
inisip mo ba yan? Ilang days nga ba ako mabubuhay? Diba? Parang, oo nga, no? Parang makaano ka din eh. Wonder ka rin. Ilang days nga ba ako mabubuhay simula nung pinanganak ako? And yet, if we're not aware, hindi natin malalaman. Kaya nga, hindi aware. Pero ang nakakatuwa dyan, pag aware ka, eto sabi, ayon sa survey, pinakamatagal na buhay ng tao sa mundo umaabot ng 70 years old. Ito yung mga malalakas. Ito yung talagang kumakain ng gulay. Simula pagkabata. Wala sigurong stress masyado. Na walang bad habits or lifestyle na talagang ay kamusta naman ang health mo, ang sakit-sakit na lumalabas sa katawan, 'di ba? Pero yes, may umaabot ng 70 years old. Meron ngang 80 din. Pero this was training ni Preston nung 2017 pa. Okay. So ano na kaya ngayon? Sa dami ng nagkakasakit. Oh, anyway, so eto, sabi dito, um, yeah, hindi na pag-uusapan etong time frame natin sa mundo. Pero ito ay reality na definitely mawawala tayo sa mundo. Sabi nga ni Pres, mamamatay ka din. Di ba? Pero totoo kasi siya, 'di ba? Kailangan talaga natin siya na maisip din na dadating ang death. Dadating tong panahon na to. And bakit? Hindi para manega tayo. Hindi para ma-demotivate or matakot, para maging aware na napaka-importante ng oras. Napakahalaga ng everyday na ginagawa natin sa mundo. Ginagawa natin from time to time. Kada isang segundo, napakahalaga. No? So, sabi nga dito sa Ecclesiastes 9:10, whatever your hand finds to do it with all your might, for in the realm of the dead, where you are going, there is neither working nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Live your life so that your epitaph, lapida. Ito pala yun. Diba? Could read. Ibig sabihin nito, no regrets. Diba? Kasi ito, going back dun sa story ng teacher, kinumpute nila, no? Kinumpute nila from their age. Yung 25,500 minus 1. Diba? Minus 1 day na o ilang taon, ilang araw na lang natitira sa buhay mo. Mga ganyan. Tapos, from your age, i-compute mo daw, i-minus mo lang siya. O, kunyari, 18 years old ka na, ang nagamit mo na days from your day 1, 6,570 o i-minus mo, ilang araw ka na lang. Ang pangit, no? Ilang araw ka na lang na nabubuhay. Oo. Kung ikaw naman ay 25 years old, 9,125 na yung nagamit mo na days sa mundo. Minus mo sa 25,500, ilang araw ka na lang. Kung ikaw ay 45 years old, 16,425 na yung araw na natapos, tapos na wala na, hindi na mabalikan. I-less mo sa 25,500. Diba? Ilan na lang? Ilang araw ka na lang? Pero again, it's not to create fear, mentors. It's for us to make bawi. Bumawi tayo sa mga nalalabing araw natin. Diba? Ano pa yung magagawa natin? Kasi we don't want to live, to die, na wala tayong maiwan. 'Di ba? Sabi nga sa Proverbs, leave an inheritance to your children's children. Oh, ilang araw na lang tayo. 'Di ba? Ano pa yung ano maiiwan mo sa anak mo pa nga lang, 'di ba? So, ibig sabihin lang nito, guys, this is not inheritance na material na bagay. Hindi yung mas maganda, 'di ba? Kung may maiwan ka talagang bonggang-bongga. Pero again, that's in reality, hindi naman yung bahay, hindi naman yung money, yung maiiwan diyan eh. Yung story mo. Tama? Yung tatatak sa mind nila. Ano man ginawa ng tao na to? Nagsipag kasi siya. Kasi yung ano niya, sinerve niya yung purpose niya. Kasi ganito siya. Hindi siya tumigil. 'Di ba? Nagpaka-healthy kasi siya. Ganito kasi. 'Di ba? We want to leave that uh, sa next generation natin na hindi lang tayo hindi tayo limited.
na employed tayo ngayon, tapos wala ka gagawin, na di ka magdagdag, mag-ano ka na lang dyan. Hindi, nung nalaman ko to, sabi ko, no, mag-resign talaga ako. Eh, hindi ko sinasabing mag-resign kayo. Yun lang yung sa akin lang, sayang yung time ko. Na I'm working, still working for other people, for other people's dreams. Diba? Yung dream ko naman, tapos na, tama na 8 years na rin ako nagtrabaho. This time, tatrabahuin ko naman yung sa akin. And I want to leave my child something na maalala niya na, choice niya naman mag-employment, pero pwede rin pala siyang mag-I am worldwide. Diba? And definitely, syempre, tuturuan na natin habang bata pa, turuan na natin paano ginagawa dito. Para eventually, diba, matutuloy-tuloy nila itong ganitong klaseng business. And matutunan din nila paano siya gawin ng tama. Paano ba siya i-expand pa, i-maximize, at magawa ng tama. So, yun lang naman mga mentors. I'm done with my training. I hope marami po kayong natutunan. And I hope for this 2024, and I pray na lahat tayo dito, 'di ba? Lahat ng nandito, matapos nyo na yung diamond, ma-maximize nyo yung limit ng diamond, and syempre, let's go for Crown Alpha Mentor. Ang Team Blast ay mag-Crown Alpha Mentor. Ang Blast Core at ang mga core leaders pa sa Blast, 'di ba? Lahat tayo. Todo na natin 'to kasi 'di ba? Again, ilang araw ka na lang sa mundo. Tayo pala. Ilang araw na lang tayo sa mundo. Maximize na natin. Huwag nating sayangin yung oras. Let's make this year 2024 a better 2024 dahil mas maging better tayo na tao. Alright?